Alam mo ba na mapanganib ang mundo, kaya ugaliin mong matuto? Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupat at sa araw na to, tuturuan ko kayo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng mass sa weight. So paano ba yan? Simulan na natin. So basically, yung mass, yun yung amount of matter. Amount of matter in a body. So, kung babalikan nyo yung matter, di ba, pwede siyang maging solid, liquid, or gas. So, doon pa lang makikita natin na yung mass, yun pala yung sukatan kung gaano karami yung solid, liquid, or gas sa isang lugar, no? Or sa isang body, sa isang object. Ngayon, yung mass is, basically, yung unit niya is in gram. Or sa mas malalaking units, gumagamit tayo ng kilogram. So kapag nakakita tayo ng gram or kilogram, ibig sabihin mass yung pinag-uusapan natin doon. So mga example ito, halimbawa, yung mga units such as 5 milligrams. Yan, merong 300 grams. Tapos, let's say, yung weight is 60 kilograms. Commonly kasi, especially kapag sa mga clinic, tapos merong timbangan, sinasabi doon is kino-compute yung weight, di ba? Pero actually, ang kino-compute mo doon, yung lumalabas sa timbangan, yun ay mass. Kasi kapag sa physics, nagsosolve na tayo, yung mass ay kino-convert natin into weight. Because weight is a force. Na kung saan yung weight is a force, na kung saan it is influenced so yung weight naman, it is a force influenced by the acceleration due to gravity. Kung alam niyo yon, yung value nun is yung G, which is 9.8066 meters per square second. So, di ba yun yung madalas? Sa mga books, makikita nyo 9.8 meters per square second. Pero para mas maging accurate yung pagsusolve natin, gagawin natin 9.8066 meters per square second. So, yung weight is also the mass, pero kasama na yung acceleration due to gravity. So, ang formula for weight is equal to mg. Na kung saan W is weight, yung M is mass, and then yung G is itong value na to. So, sa next part ng ating video, magsosolve tayo given yung mass, and then aalamin natin kung ano yung weight. Weight lang. Okay, so meron tayong example problem dito. What is the weight of an object whose mass is 20 kilograms? So, lagay muna natin yung mga given. So, ang given natin dito, meron tayong mass na 20 kilograms. So, yung isosolve natin or yung unknown ay yung weight. So, ano yung formula na gagamitin natin? So, formula is weight is equal to the mass times the G o yung gravitational acceleration. So, isosolve natin. So, weight is equal to yung ating mass is 20 kilograms. Multiply natin sa G. So, yung value ng G, constant yun. So, acceleration due to gravity is 9.8066 meters per square second. So, yung value na yan, yun lang yung ilalagay natin dito.
So, kapag nakalagay na yung mga given, multiply na lang natin yan. So, get your calculators. 20 times 9.8066. So, meron tayong 196.13. So, 2 decimals muna natin i-round off. So, meron tayong unit na kilogram and then sasama lang natin yung meter per square second. So, meaning kapag ang ating mass ay 20 kilograms, meron tayong weight na 196.13 kilograms meter per square second. Na kung saan itong kilogram meter per square second na yan is sinusulat natin, parang ina-abbreviate natin siya as N. So, weight is 196.13 N. So, yung N na yon, ibig sabihin yung N na yon is Newton. Yan. So, syempre, galing yan sa scientist na si Isaac Newton. Yan. So, the answer is 196.13 Newton. So, I hope naintindihan nyo yung difference ng mass and weight. At nakita nyo rin kung paano tayo mag-solve ng weight na given ang mass. So, subaybayan nyo yung mga susunod pa nating video lesson para sa physics. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.